Hey mga brods, eto nga pong si Deshaun Winston, isa nga po ito sa mga key player din ng Converge Fiber Xers at ito nga pinaplano na itong i-trade ng Converge dahil hindi naman talaga bago na ito sa Converge Fiber Xers. Kung matatandaan nyo, diba, Jeron Teng binigay na rin nila and Maverick Amisi binitawan na rin nila. So isa na nga ito pong si Deshaun Winston sa mga ito pong player na mga star dito sa Converge Fiber Xers at sinasabi nga nila ang Converge daw ito yung kupunan na talagang palaban sa PBA at hindi mo ito matatawag na farm team. Pero sa pagkakaalam ko mga brods, so syempre makikita nyo rin naman sa mga tradings ng Converge sino ba ang nagbe-benefit. Hindi naman sila, diba, yung ibang kupunan. Kaya nga parang matatawag na rin natin na farm team ang Converge Fiber Xers. So iba na talaga sa PBA mga brods ang business dito. Pero ito na nga, ito pong si Deshaun Winston ang isa sa mga gusto nilang isunod. So ang interesado nga dito sa player na ito ay ang SMB. Hindi rin naman talaga problema or talagang kasalanan ng mga SMC teams, MVP teams na magpalakas, 'di ba mga brods? Kasi na, 'di ba? Sila rin naman ang isa sa mga may pera dito sa PBA, kaya nilang sumugal ng malaking pera para lang mag-benefit ang kanilang kupunan. Hindi naman nila sinasabi na wag din magpalakas ang ibang kupunan gaya nila. Free naman silang gawin, bakit hindi nila ginagawa? Ganyan talaga ang SMC teams and MVP teams. Kaya ito ng SMB gusto nga nilang makuha. Ito pong si Deshaun Winston, ang 6'3" or 6'4" point guard ng Converge Fiber Xers. One of their rookies mga brods at may potential talaga ito sa PBA. Nakikitaan nga nila ng magandang potential dahil nga malaki-laking point guard. Ito, isa rin ito sa mga gusto ni Coach George Gallant at yun nga, baka nga i-trade nila yung one of their guards dito sa SMB dahil loaded na ang point guards ng SMB. Diyan na si CJ Perez, Jeron Teng, Terence Romeo, Jericho Cruz, Simon Enciso. Biruin nyo yun mga brods, ang dami na talagang point guards. Kaya nga, one of their guards or isa doon, pwede na lang ma-trade para nga makuha nila ito pong si Deshaun Winston na batang player pa, malaki pa ang future dito sa PBA at malayo pa ang kanyang mararating. Alam naman natin ng SMB, isa rin ito sa mga teams na talagang kayang-kaya mag-room ng point guards at kaya nilang palakasin talaga ang point guards dyan. And yun nga, dagdag pa, andun pa nga si Chris Ross. So napakarami na talaga and pwede nga nilang kunin ito pong si Deshaun Winston para nga sa mga pag-retire ni na Chris Ross or ni na Marshall Lassiter, para nga mga brods, siya na ang maging future rin ng SMB mga brods. Ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, dahil alam ko naman ang SMB isa rin ito sa mga gusto magpalakas talaga ng kupunan dahil yun nga last season hindi rin sila nakatungtong ng championship mga brods. Kaya nga ito po ang SMB ngayong Commissioner's Cup, gusto rin nilang makipag-trade dito sa Converge after ng mga trade deadlines para nga pasok doon sa trade date mga kabrod. So ito pong si Deshaun Winston, alam ko nga worth it ito para sa SMB. Hindi sila magsisisi dito mga brods dahil alam ko nga na malakas din ito pong player na ito at yun nga may future rin ito sa PBA. Kaya dapat pag-isipan nito ng SMB para nga dito sa negotiation nila sa Converge Fiber Xers kung talaga magiging successful ba sila or sila ba ang magbe-benefit dito sa trade na ito. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. So kung nakikita nyo na ba, ito pong si Dwight Howard na pumirma nga dito sa Strong Realty Philippines kung saan makakasama niya dito ito pong sina Shabazz Mohammed, Nick Young, Ronaldo Balkman, yung mga ex-NBA players, makakasama dito ni Dwight Howard mga brods. So talagang nakakagulat dahil itong Strong Realty Philippines kaya pala nilang kumuha ng isang Dwight Howard. So mga brods, malinaw na kaya pala natin kumuha ng mga ganitong import mga brods na katulad ni Dwight Howard dito sa atin sa Pinas. Ito nga ay 2 weeks Dubai International Championship. So ito si Dwight Howard ay yun nga isa sa mga imports ng Strong Realty Philippines. So mga brods, ito na nga ang patunay na ito pong si Dwight Howard ay mapapalapit na dito sa ating pambansang liga na PBA. So alam naman natin na si Dwight Howard ay from Taiwan na dito siya naglalaro as of now sa Pro League ng basketball niya. So isa ito sa mga ex-NBA player talaga na kilala mga brods dahil yun nga nakapag Lakers championship noong 2020 and yun mas kilala siya bilang isang superman sa NBA. Kaya nga iba rin mag-market ito pong si Dwight Howard. Biruin nyo, yung kinuha agad ito dati ng Taiwan doon sa liga nila mga brods, biglang lumaki yung marketing ng Taiwan League mga brods.
So iba rin talaga mag-influence itong si Dwight Howard dahil syempre kilalang NBA player rin naman talaga ito. So dito sa Pilipinas, mas okay kung ito ay makuha dito sa PBA at mapapirmahan ng magandang kontrata dito sa PBA as one of the imports dito sa PBA. Dito na mga brods, baka umangat ang ating pambansang liga. Mas makikilala dahil kay Dwight Howard at mas maraming dayuhan and mga malalakas na mga players na magsisipuntahan dito. And dadami ang mga promotions dahil dito nga makikita nila na si Dwight Howard ay nasa Pinas na. So mga brods, isa nga sa mga may kayang kumuha dito kay Dwight Howard ay syempre wala nang iba kundi yung mga SMC teams like Barangay Ginebra San Miguel, SMB Magnolia, and like MVP Groups. And ito nga, alam ko, mas mapapalapit kung itong si Dwight Howard ay mapupunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Isa itong kupunan na talagang may pera dito sa PBA. Ang Barangay Ginebra, crowd favorite, maraming fans talaga mga brods. And yun nga, mas maiintindihan nito po ni Boss Alfrancis Chua kung si Dwight Howard ang makukuha nila habang wala ito pong si Justin Brownlee na ayaw pang umuwi dito sa Pinas. Di ko naman sinasabi mga brods na papalitan ni Dwight Howard agad-agad. Ito pong si Tony Bishop dito sa Commissioner's Cup 2023. Pero in the future, dahil yun nga, nasa poder na natin si Dwight Howard, nasa Strong Realty Philippines na, nakuha na natin dito sa Pinas, why not mag-try siya dito sa PBA at bigyan ng magandang offer ng Barangay Ginebra San Miguel. So ganun lang naman talaga mga brods Kung gusto mong kumita ang iyong liga, mag-import ka ng isang NBA player na kilala mga brods, kagaya ng Taiwan na ginagawa nila. Bigyan nila ng magandang sahod para nga naman mga brods i-market or i-promote ng isang NBA player na kung gaano kaganda dito sa Pinas at sa ating liga sa PBA. So alam ko nga ang Barangay Ginebra San Miguel, malaki-laki rin naman ang budget na ito mga brods. Yun nga, Strong Realty Philippines, nakuha nga nila si Dwight Howard. Di ko lang alam kung magkano ang binigay nila kay Dwight. Pero ito pong Barangay Ginebra San Miguel, kayang-kaya nila yan mga brods. Alam ko nga ito pong si Boss Alfrancis Chua, isa rin ito sa mga nagmamata na rin ng isang Dwight Howard sa Barangay Ginebra San Miguel dahil alam ko nga na masasanay ang Barangay Ginebra San Miguel na kumuha ng mga ibang imports dahil dito nga sa issue ni Justin Brownlee mga brods. So sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, babagay ba ang isang Dwight Howard dito po sa PBA at ang Barangay Ginebra San Miguel ba ang karapat-dapat na kumuha dito po kay Superman Dwight Howard, lalong-lalo na ay nasa Pilipinas na at sinay na siya mga brods. Dito na nga makikilala ang ating bansa at sa ganun, kung makuha ito sa PBA, mas makikilala ang ating pambansang liga. So salamat po sa panonood mga brods at this is Overrated Highlights. Lang, I'm out.